May bagong paninira na naman kay BP Sara, mga ka-PL. Nung nakaraan, yung di umano'y mamimigay po ang Office of the Vice President ng 40,000 sa mga mananalo di umano noong parapol. At nilinaw po yun ng Office of the Vice President na yun panluloko, scam, walang katotohanan. At ang naging opinion ko doon, paninira ho yun sa pangalawang Pangulo. Ngayon, mga ka-PL, ito po ang bago. Tungkol po ito sa 125 million na CIF ni BP Sara. Desperado na po, mga ka-PL, ang mga kalaban ni BP Sara na itumba siya. Lahat ginagawa nila para masira ang imahe ni BP Sara sa mga kababayan natin. Kasi hirap na hirap po silang itumba si BP Sara. Napakarami pa ring taga-suporta ni BP Sara. Katunayan, sa Caloocan, may bumuo ng grupo na kung tawagin Sara Duterte na movement. Libo-libo ang dumalo. Di ba, mga ka-PL? O ito po yung bagong paninira sa kanya. Ipakita ko po at basahin ko po sa inyo mula po ito sa OBP. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo sa mga solid Duterte dyan. Baka naman, paki-subscribe naman dyan, mga ka-PL. Okay? Salamat po. O ito po, mula ito sa OBP. Ayan maliwanag. Ang sabi ho dito, fake, napakalaking fake po ang nakalagay, mga ka-PL. Ayan hindi po ito sinabi ni Vice President Sara Duterte. Huwag maniwala sa mga kasinungalingan at paninirang ginagawa laban kay BP Sara Duterte at sa OBP. Salamat po. Ayan, ang sabi, gumawa po sila ng tawag nito, quote card ba tawag dyan? Not her word. Ibig sabihin, hindi po ito sinabi ni BP Sara. Hindi po natin mabasa kasi may fake news na nakalagay, pero meron po ako nakita. Nahanap ko po. Ayan. Okay. Ito ho yung isa. Yung kumakalat ngayon ay yung ipinost po ng OBP. Ito po yung nakita ko. Klarado, mababasa po natin. Ilagay ko na rin po dyan. Ayan. Ang sabi ho dito, so what if I spend my 125 million pesos confidential fund and 19 days or 11 days as what the COA said. Ayan. I can spend it in an hour or in a minute if I want to. The money is intended for my office and I can spend it the way I want to be spent. I want to be spent. Ayan. By its nature, it's confidential fund and you have no businesses scrutinizing what is confidential. Ito po ang sinabi dito. Makikita niyo naman po siguro. Maliwanag po ito, mga ka-PL, na paninira sa pangalawang Pangulo. Bagamat tayo dito bilang pagdepensa po sa pangalawang Pangulo, kasi nga, supporter niya tayo. Maraming nagtatanong minsan sa live, di ba? Pag naka-live ako at tinatanong nila, ano daw ang masasabi natin tungkol sa 125 million pesos na CIF ni BP Sara na nagastos lamang o naubos sa loob ng 11 dias. Ako, ang naging paliwanag ko, ganito. Tama ho ang naging paliwanag ko, ganito po. Bakit?
kung halimbawa ako si BP Sara, yung 125 million pesos, kung meron akong paglalaanan ng pondo na alam kong mapapakinabangan ng taong bayan at ng buong bayan, isang araw, wala pang isang araw, pag natanggap ko yung 125 million, ilalaga ko kaagad doon. Halimbawa na lang sa NTF-ELCAC, na alam natin na ang NTF-ELCAC, insurhensya ang kinakalaban, ang gustong tapusin, ang gustong durugin. Pagtanggap ko ng pondo ng ganyang kalaking 125 million, itatransfer ko kaagad sa NTF-ELCAC. Ganun lang kasimple. Pero, dito po, sa ginawang paninira kay BP Sara, mga ka-PL, may mali siya po. Ano? May mali siya. Kumbaga, sinabi ni BP Sara, wala kayong pakialam. Kung naubos ko man ito ng 19 o 11 days, importante, confidential fund ito. Kita nyo na kung paano sirain si BP Sara. Di ba? Desperada na po ang mga kalaban ng pangalawang Pangulo. Hindi na po natin sila kinakailangan pang isa-isahin, mga ka-PL. Una na ho dyan. Eto Makabayan Vlog, sabay ganun no? Hindi na isa-isahin, sabay pinangalanan. Di ba? Wala namang ibang kumakalaban ngayon sa pangalawang Pangulo, kundi sila lang naman. Di ba? Ewan ko lang yung pinuno nila. Ewan ko lang sabi ko ewan. Wala akong sinasabing yun ang nasa likod nila. Ano ho tingin nyo dyan, mga PL? Paninira, di ba? Gumagamit po sila ng mga trolls sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Kasi, mas malaki po ang community ng Facebook kaysa sa YouTube, Twitter, Instagram, at kung ano pang mga platform ng social media. Mas malaki po ang Facebook. Kaya sa Facebook po sila nagkakalat ng dumi di umano ng pangalawang Pangulo. Sinisira nila ang pangalawang Pangulo. Yan. Pakishare po sana itong video na to, mga ka-PL, para makarating po sa ating mga kababayan na taga-suporta po ni BP Sara. Nang sa ganun, hindi po malason ang pag-iisip nila nitong mga kalaban ng pangalawang Pangulo. Okay? Maraming salamat po, aasahan ko po yan. Ngayon, etong isang pahayagan na naman, mga ka-PL, pangalawang pag-uusapan natin to. Yung Philippine News Agency ho, may inilabas po sila na balita. Di ho ba, itong nangyaring pambobomba dito sa Marawi. Naglabas po sila, mga ka-PL, ng balita, may video at syempre may caption. Ito po ang sabi. Ayan I-screenshot ko na lang po at ilagay ko rin dyan. Ito po ang sabi. Task Force Davao. Pero may red alert talaga. Red alert. Talaga Talagang nilagay nila, mga ka-PL. Red alert. Bakit ko po ito i-content? Itatama ko lang po yung balita nila. Bakit ko itatama? Kasi ako po, alam ko po ang kaganapan kung ano man ang ginagawa ng Task Force Davao. Kasi para sa akin lang sorry kung mali ako, pero para sa akin lang, kung hindi nangyari ang Marawi na bombing, parang hindi ito gagawin ng Task Force Davao. Mali po. Ito kasi ang sabi nila. Red alert. Task Force Davao. Personnel men checkpoints in Davao City after. After. Nakalagay po, after. A red alert status was raised on Monday, December 4, 2023 following Sunday's
bombing at the Mindanao State University Gym in Marawi City. Nakuha niyo po? Kung hindi di umano nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University, mga ka-PL, ay hindi, parang gano'n, no? Ay hindi di umano mag-conduct ang Task Force Davao, TF Davao, ng ganitong klaseng pag-inspeksyon sa mga bases na papasok sa Davao. Ito ipanood ko po muna sa inyo yung video bago ko po isasalaysay yung mga nalalaman kong ginagawang trabaho ng TF Davao, mga ka-PL. Ito po ang video, 1 minute and 42 seconds. Mula po ito mismo sa kanila, no? Philippine News Agency. Hindi ko sana ito i-content, mga ka-PL, kung hindi ko po nabasa itong isang comment dito po sa video. Ang sabi, ilagay ko na rin dito sa baba, ayan ang sabi po, dapat proactive, palagi na lang ganyan, pagkatapos may sumabog, tsaka mag-alert kuno. Kita nyo na, lumalabas po sa paniniwala ng ating mga kababayan na kung hindi nangyari ang pambobomba sa Marawi, hindi gagawin ito ng TF Davao. Mali po. Ako, noong wala pa akong sasakyan, namamasahe ko, sasakay ako ng bus, kung pupunta ako ng Davao City, bago po pumasok sa Davao, bago po makalusot sa checkpoint ng TF Davao, bababa lahat ng pasahero. Bit-bit mo yung bag mo kasi hudang gaano mang kalakihan. Kung ikaw man ay pupunta ng airport, bibit-bitin mo, kukunin mo yan doon sa ilalim, doon sa compartment ng bus, yung alam niyo po yung malaking lagayan doon sila. Kukunin mo yan. Pati yung mga bag mo nakalagay sa ibabaw, lahat kukunin mo yan. Papasok ngayon itong mga Task Force Davao, may bit-bit pang K9 unit yan o K9 dog. Iikot yan. Lahat sisilipin. Pati ilalim, nakasilip po yung salamin. Tinitignan po sa ilalim, mga ka-PL. At yung mga taong may bit-bit na bag, maganda ho dito sa amin, sa Davao. Kasi lumalabas, kasi na parang kung hindi nagkaroon ng pambobomba sa Marawi, hindi ito gagawin. Ngayon, ito na ang gagawin ng mga tao na bit-bit yung bag nila. Meron pong conveyor. Parang sa airport po. May conveyor. Papasok dun yung bag mo. X-ray, makikita po kung ano laman ng bag mo. Noon pa yan. Kahit hindi pa nagkaroon ng bombahan sa Marawi. Itinutuwid ko lamang po
no? Ito nga ipinalabas ng PNA. PNA. Parang mali po yata ang caption ninyo. Parang mali ha. Kasi inilagay nyo po dito kasi after a red alert status was raised on Monday, December 4, 2023 following days. Hindi po. Lagi po itong ginagawa ng Task Force Davao. Dapat inilagay nyo po dito na nakagawian na ito ng TF Davao na mag-inspeksyon kahit noong wala pa ang pambobomba sa Marawi. Mali po kayo, PNA. Kami mga taga Davao po ang alam kung anong ginagawa ng TF Davao. Baguhin nyo po ito. Kahit yung caption nyo man lang kasi lumalabas po sa ating mga kababayan na kung hindi nagkaroon ng pambobomba sa Marawi, hindi ito gagawin. Ganun ba? Mali po ang caption ninyo nakalagay dito. Ulitin ko, red alert. Talagang red alert nakalagay Task Force Davao personnel man checkpoints in Davao City after a red alert status was raised on Monday. Baguhin niyo po yan. Hindi po bagong bagay ito sa amin. Madalas po kaming nakakaranas ng ganitong inspeksyon sa mga sasakyan namin, kung kami man ay sasakay ng bus, kahit sa motorsiklo, kahit sa mga four wheels. Sinisilip po yung aming sasakyan, pinubuksan po ang mga bintana. Kasi hoda private ka man, kasi hodang pampublikong sasakyan ka man. Ganun po dito sa Davao Ka-Safety. Kasi lumalabas na kung hindi nangyayari ang pambobomba, hindi ito gagawin. Mali, pakiulit, pakibago. No ho? Kami mga taga Davao, alam namin ito. Okay, hanggang dito lang po mga kapil. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayong lagi. Be blessed.